Punta po tayo dito mga kalingap. At nandito yung ating beneficiary. Oh, saan punta? Hello po, thank you po sa mga tumulong sa akin noon. Pagpasok namin sa kanyang tahanan ay nabutan kong gising ang kanyang dalawang anak na bedridden, si Mark Vincent at si Mark Jude. Pero may itatanong lang ako, medyo personal ha, huwag mo nang ano yun, kahit tanong. Pero totoo talaga na umiinom ka rin ng kapal. Ano talaga kung maano sa kanya, hindi ko maano yung sarili ko kasi tingnan mo yung katawan ko, yung hindi palabas ako ng bahay kasi yung ginano ko sa kanya, nananakit nga siya. At hindi ito, ganun pa rin. Bugbugin kung anong ginagawa, mga gamit, binababasa, kung ano. Lagi kang tutulog, umuhuman ang mundo. Siya ay si Joey the Great, hindi ka pagpapalit, handang tumulong at walang ini. Yan po yung LTO dito sa Rawis, mga kalingap. No? Tapos, ayan po yung terminal ng bus. Ayan, yung terminal po yan dyan ng bus. Ito po sa Rawis. Ayan. Punta po tayo dito mga kalingap. At nandito yung ating beneficiary. Check po natin sila. Shout out kay Patod. Patod yung kapitan. Patod, shout out Patod. Patod Cap. Maray dida. Tayo. Kahalbo. Punta namin yung beneficiary namin dito. Grabe, paklubak. Oh, saan punta? Sa? Papasok sana siya. Grabe, sexy mga kalingap po. Oh. Hello kuya. Kamusta? Sakto nandito si kuya, may tatanong ako sa kanya. Magmamadali kayo? Ihatid mo lang muna? Oh, sige. Ihatid mo lang son. Ihatid mo na lang. Ha? Ayos kulahan. Turo mo na lang be. Oo, andito si kuya. Para matanong ko rin si kuya. Ayan, yung bahay nila mga kalingap. Ano nangyari sa bahay nyo? Naruba na? Nano na? Nabarig na. Oo. Jesus Maria Josep. Oo, payong mo. Tanatin mo siya. May baong ka na be? Balon ko na. Sa kagatos. Si tatay. Si tatay mo sa kagatos. Balon. Hindi natin baong. Ha? Si tatay niya sa kagatos. Sa kagatos. Oo, sa kagatos. Bigyan natin sa kagatos pa. Hindi, may nambaros pa. Ipasok mo kayo. Tara. Hindi pa yan. Alis. Bariya ka pa? Ha? Bariya, may pa sa'yo. Naghanap ka ang baliya. Anak niya ate yan, nagka-skin. Ako yan. No. Lagi yan sabay ni Linda magbarkada. Oo nga. Kayo. So, kilala ko yan ah. Yes, our beneficiary. Isa sa tinutulungan natin dati na napasikat sa Katarman. O tapos ngayon, Business ako. negosyante na. Buko salad. Mamaway, katang mo. Hello po, thank you po sa mga tumulong sa akin noon. Sino tumulong sa kanya, Nay? Si Ma'am Hawaii, ano? Oh, grabe. So, nandito tayo. Sakto na... Dali lang ha. Stay put ka lang dyan, ate ha. Ah, ito si kuya. Pwede makituloy? Sige po, sir. Okay. Nabago mo na konti. Kasi yung bagyong nagpipito, Dito. yun na ano talaga yung ano na eh. Hello! John Mark. Si man? Mark Jude po. Mark Tapos Jude. Vincent. Si Mark Vincent. Ayan, kanina. Si Ate Emily. So, hindi na siya tumutulo halos Hindi na dito. po kasi yung nag-ano po talaga yung... Ha? Hindi na masyado. Hindi na masyado kasi yung nagbagyo pipito, na ano siya eh. Parang, So, medyo tabingi pa rin siya. oh yeah. Ito, nakabili kayong plywood.
sana ilagay dyan sana sa ano. Sa kayo kumuha ng ano, pampaayos. Ano lang, pakunti-kunti ng pagpadyak. Paipon-ipon. So ito po mga kalingap, yung asawa ni Ate Emeline, lagi po wala sa vlog natin. So ngayon, pinigilan ko siya, ihatid niya sana yung anak niya sa school, ihatid natin kay Nelson. Nandito tayo para tumulong dito paggawa ng papag. Dala dyan, di ba kuya? Oo. Yung pinikap din niya natin na sinakay. May sakay. Oo. Tara dito tayo, kuya. Ayan. Okay. Dito ka, lingkod ka lang. Okay. Ayan. Si Mark Vincent. Yay, kuya. Ating Emeline, Po, kumusta? okay naman sir, nakakaano naman. Ano sir, Nalaglag yun. nalaglag yung ano. Nalaglag, kasi kabit mo na lang dyan. Alam ko niyan eh. Oo. Saan kayo papunta sana? Sa school kasi may program doon sir sa ano school po eh, sa junction po ngayong hapon. Ay, kailangan pala siya. Hindi ako yung nanay lang. Ay, ikaw. Opo, kaya nagbihis ako. O, so hindi natin patagalin. O, hindi natin patagalin. Hindi, okay lang, sige okay lang. Kumusta kayo? Kumusta? Okay naman sir, nakakaraos naman din sa ano sa araw-araw. Sa Walang biyahe si kuya? Mayroon. mayroon ano lang ng ano ilabi lang, may ano siya sundo lang. Yun lang, gulay. Ah, yun Sundo lang. siya minsan yung mga Ano pangalan pala ni kuya? Mar. Kuya Mar. Opo, Mar. Si Kuya Mar nga pala. Mga kalingap. So ito pa yung ginawa natin na papag Oo, ito. dati. Yung Dati sa, ito. sa pin lang yung nawala na yun. Ano na kasi, nung pagbagyo nabasa, tapos pinunit-punit yung dalawa, kinamot-kamot, nasira. Nasira na po Bumili yun. rin ako ng isa, di rin nagtagal. So bakit ano, Kuya Mar, sa tagal-tagal ng panahon, hindi maayos-ayos yung bahay Kasi kulang-kulang sa sa income. Tsaka sa Magkano yung kinikita mo sa pagpapadyak? minsan nakaka 200 naman, tapos bibili pa ng mga ano nito, Mm. pag almusal sa umaga, Mm. bahaw na kayo pinta, tapos pagka ano, may mga umugamot, tapos kapos din. Mm. So, Medyo nakano naman ang kunti, tapos paano naman. so yun yung pumipigil kaya hindi mo may paayos masyado yung bahay. Ilang taong ka, Kuya Mar? Ano na po ngayon, 35. 35 years old. So, bata pa si Kuya Mar. Ano? Galing kami doon Saan po, sir? sa nanay mo doon. Pinad namin si Kuya Jose. Ipasi. Opo. Ay, isa mo yan. Yun lang namin tulungan at nanghingi ng tulong. Opo, So, opo. kaya tumuloy ako dito sa inyo para kahit paano kumustahin kayo. Opo, opo. Ayan. Actually, meron ako dalang bigas. Ito, kahit paano para meron kayong pang konsumo. Opo, opo. No, ito, may bigas dito. Ay, di man pula kayo sir sa ano, sa Burabod. Hmm? Di man po kayo sa Oo, Burabod. duman ako sa Burabot kanina. So, meron tayo napaabutan ng panibagong tulong doon. May kapitbahay yun eh. Oh, ito yung bigas binalot namin para hindi mabasa. Opo. Pang, Salamat ano, sir. pang konsumo nyo. Ayan, 25 kilos. So, galingan kay ano, Ate Betches, parang ano na kayo naggama sa palay, no? Meron na kayo kagad bigas, no? Sino po? Sa kanila, Sa kanila po, yung tatay ko lang po yun sir. kapatid nila yun. Oo, may mga bilad doon na palay eh. Opo, sa tatay ko po yun eh. So ngayon, kahit paano meron na kayong pambigas. Opo. Tapos bigyan ko kayo ng pambili yung ulam. Opo. Ayan, may pambili ulam. Sana meron pa dito sobrang sa pamasahe. Opo. May punto pa kasi si Kuya Raul sa akin na pantulong na 2,000. So bawasan ko ng 500. So ang matitira sa kanya, 1,500. Ibigay ko yung 500 kila Ate Emeline. Pambili yung ulam. Opo. Salamat sir ha. Tsaka gatas, ha? Opo, sige po. So ngayon lang ako nag-update sa inyo sa Opo. dami ng ginagawa. Alam ko naman po kasi nasabi sa akin ng iba nga, ano daw kayo, busy daw kayo sa mga ano-ano eh, mga burbrang. Sabi ko naman, okay lang. Kasi di naman ano eh, na, At saka katatapos lang ng pabahay natin na pang-8. So, ngayon, nagbibisita ulit ako sa mga beneficiary, sa mga Opo. na-vlog ko. Sabi ko, dadaan ako rawis, kumustahin ko na rin kayo. opo. So, ganun thank you so much. Kahit pa paano naabutan, ba't pinagpapawisan ka, Kuya? Ganun talaga siya. Karating ko pa lang sir eh. Ha? Karating pa lang niya sa, Kaya nag-ano pa ako ng gulay, tapos pagtawid ko dito, papasok na siya sa school. Kain ako ng Pero may itatanong lang ako, medyo personal ha. Huwag mo lang kahit tanong lang ako. Kasi may mga bali-balita ako dito. Gano'ng katotoo, Kuya, na ano ka raw sa pag-iinom ng alak? Talagang nakasanayan mo na raw talaga mag-inom ng alak. Oo, pero ngayon, di na ako nag-inom ng sige-sige. Mga isang buwan yata, isang semana, di na ako uminom minsan. Na lang, pagka nagkayaya na lang kami doon ng pinsang ko, yun lang. Di na tulad ng dati na nagbabarkada pa ako.
ano lang naman nila yun, mga pag ano lang nila sa akin yun para marami silang ano sa akin masabi kahit di naman ito ano. Pero totoo talaga na umiinom ka rin Umiinom kahit ako, papaano. pero hindi tulad ng dati na umagahan ako doon sa labas, ngayon di na. Paano yung dati? Yung maliliit pa anak mo o yung binata ka pa o paano yung O dati? yung dati, ganyan na. Diba? Paano? Ibig nakaraan taon lang. O yung nakaraan taon. Ibig sabihin, may isang taon na rin ako tumutulong, di ba? Opo. Mahigit? Opo. Ibig sabihin, tumutulong na ako dati. Ganun na. Umiinom na siya noon. Opo, umiinom na po Umiinom ako siya. nun, sir. Pero hindi katulad ng ano pa ako nung nagbabarkada pa ako na lagi ako nandun sa labas, umuwi dito sa bahay. Pagka, Pero Ate Emeline, ikaw naman tatanungin ko, dumating ba sa point na pagkalasing siya, na nabubuhatan ka ng kamay o may nagagawa siyang hindi maganda sa inyo? Mayroon po. Ganyan, paglasing siyang masyado. Ganun. May pagkakataon. Opo, hindi naman paminsan-minsan po eh. Pag ano lang talaga yung lasing na talaga siya eh. Hindi na niya maano sa sarili siya kasi di ba lasing na siya. Wala siya sa sarili niya. Ayun. So Yun paano ang ginagawa mo pag lasing siya? Minsan lumalabas ako ng bahay. Parang hindi niya ako pero minsan naman naabutan niya ako. Wala akong magagawa eh. Ganun na lang. I mean, dumating sa point na naghahabulan kayo? Opo. Sa kalsada? Opo. Kasi wala na talaga. Siyempre lasing siya, sir eh. Opo. And then pagkatapos noon, Bati na naman pag ilang araw ganyan, hinahanap niya ako, ganun. pero alam mo yon Kuya Mar, yung ginagawa mo hindi. oo, alam ko yun. Pero Ba't dumadating sa point na may ganun senaryo? Ha? May ganun senaryo kasi, pagka uwi ko kasi dito, minsan, pagka umalis siya ng bahay, di, pagka nagagalit ako pagka ganyan, tapos lalo ako pag nakainom ako. Pagka nakita ko siya naman siya, gusto ko sana pa uwi, ayaw naman niya makisabay sa akin pag uwi. Di, pag papalapit ako sa niya, tumatakbo siya, umaalis, di, yun, nagkabulan kami. Pero wala naman ano yan. Hindi binabubugbog ka nga eh. Ang dami nang nakakakita dito sa atin sa Rawes. Sinasaktan ka. Oo. Dumating Kaya, na sa kaya nga, umaalis ako kasi, nang ano talaga, isang araw nga eh, ganun eh. Pero Hinahawakan. kaya mo kontrolin, Kuya Mar. Oo, Yung ganun. Hindi ako naniwala nun. Kasi pagka iba kasi impluwensya ng alak, di ba, Nay? Pagka impluwensya ka ng alak, kung may galit ka sa tao, talagang gagawin at gagawin mo. Pero kung may control ka naman sa sarili mo, kahit gaano ka kagalit, kung may takot ka para sa pamilya mo, mapipigil mo yung bugso ng damdamin. Di ba? Pero minsan umabot na ba sa point na paglasing siya, naninira na ng mga Opo, ganun po ng siya. bahay, eh. ng Opo, ano? ganun talaga siya eh. Hindi ko na maano kasi, wala na talaga ako maano sa kanya. Hindi ko maano yung sarili ko kasi, tingnan mo yung katawan ko, yung liit-liit eh. So, umiiwas ka na lang. Opo, ayan, lumalabas ako ng bahay, tapos sasabihin ng iba ng ganun. Nag-iibas ako sa kanya kasi sinasaktan niya ako. Sabi ng iba, umalis ka na lang para walang kayong ano. Siya naman, ang isip niya, ganun sa iba. Ang isip ni Kuya Mar na umuwi ka dito. Pa, Iniisip ni Kuya Mar na umuwi ka dito. uuwi ako kasi, baka nga anong daw gagawin sa akin sa labas. Sabi ko, hindi naman yun gagawin ko sa labas kasi, syempre, gaano lang ako sa ginagawa niya eh. Kung saktan niya ako, yung isip ko kasi mga bata. Pero wala naman siyang iniisip sa iyo na ibang bagay. Mayroon nga. Sabi ko naman, bakit ko naman yung gawin? Tulad ng ano? Kung hanggang man malalaki daw, sabi ko, ikaw na may magkasalanan nun eh. Kasi syempre, inahabol mo ako, itatakbo ko sa labas kahit gabi. Pero totoo yun, Kuya Mar, na meron ka napapansin sa kanya na mayroong lalaki. Hindi naman, pero sa ano ko lang, pagka di naman kami nag-away, kusang umalis yan eh. Di ako magtataka na hindi naman ako nakainom tapos na umagahan siya sa labas ako nandito. Ay, dumarating sa point na magkakasalabas. Ay siya, oo nga sir, kasi siya nga, lumalabas ako ng bahay, kasi yung ginano ko sa kanya, nananakit niya Kahit di siya. naman kami mag-away, pagka gusto niya lumabas, umuwi siya kinabukasan na. Di maiinis ako nun siya. Sinungaling ka naman. Tama naman. Siyempre di ba lalaki ako ka eh. naman. Ganon. Pagka ganon, Ate Emeline, pag halimbawa wala ka dito, saan ka naman pupunta nung gabi na yun? Sa kaibigan ko, din mo alam, pumunta ako doon sa Galate Brinda. Doon ako minsan pumupunta sa kabahay nila. Mga ilang beses pagkakataon yun na nangyari? Isa lang sir, kasi sabi ko sa kanya, Ate Brinda, hindi mo lang alam yung ginagawa ng asawa ko. Sabi niya ganon. So, ibig sabihin, totoo pala yung mga naririnig ko dito, na minsan, dumadating sa point na naguhurumintado kayong dalawa. Naghahabulan kayo sa kalsada. Opo. mga Kasi daan siya ng ginahabol kalsada. niya ako. Isang araw nga, hinabol niya ako eh. Sabi ko sa kanya, huwag sana niya kabulin kasi uuwi naman ako eh. Pag nagagalit siya, nananakit, nabot niya ako ng isang araw doon, nag-abulan kaming dalawa. Pero lasing siya nun. Hindi siya lasing, sir. Paano sir? Nagalit ako kasi nung namatay yung
ano niya doon sa Kamparanga, tapos na yung lamay, nilibing na. Ang gusto niya, doon pa rin siya humiga. Ayaw ko pumayag, sabi ko yung bata, paano naman yan, galing ako sa pagpapadyak, pagkagabi ako pa magano ng mga bata. So, pumilit ko, kinabukasan umuwi. Nagtuloy pa rin. Hindi naman ako pumayag sa kanya na, sige, doon ka matulog, siya lang may gusto. Hindi nyo kayang Ay, kitita ko nga ni iyon, di pag ikaw may pinapayagan kita sa may mga sa lamay sa papa niya, yung sa tita niya, doon sa Rawis, pinayagan ko siya. Hindi ko naman ginawa yung ginawa niya na lagi na lang ako nandun, gabi-gabi. Siya nga, halos isang linggo nandun. Oh. Ikaw nga, di ba, ano ka? Ilang ka doon sa Rawis doon, ang daming nakakaalam doon ng mga taga-Rawis eh. Tapos na yung... Ikaw muna, Nay, hingin ko yung panig ni Nanay para maganda kasi pinag-uusapan. Yun kasi ang ano ko, teka lang natanong ko lang yun, kasi yung purpose ko, kayo yung kayo sana yung target na sunod na pabahayan. Opo. And then nabalitaan ko nga na dumating sa point na si Kuya Mar na naninira ng bahay, Opo. na kung baga naninira ng gamit. So, isa yun sa nag-aalinlangan sa akin para matuloy yung programa na pabahay kasi nga doon sa ganun sitwasyon, ganun senaryo na pagkalasing, baka yung pabahay natin masira lang. So, isa yun sa nagiging dahilan kaya naitanong ko rin sa inyo. Opo. Maganda yung nagiging open tayo sa ating Sige, oo. damdamin. Opo. Kumbaga ano lang tayo, open forum lang tayo sa mga nangyari. Ito bilang advice na rin ito, Hindi, okay namin lang sa po. inyo, para kahit paano ma-realize ninyo, maisip ninyo, Sa isa't isa, o kung ano bang mapagtanto mga- ninyo kung sino yung may mali at kung ano yung dapat na gawin. Kasi pamilya kayo Pamilya kayo para mas mapag-igi ang pamilya, para mas umusbong ang inyong pamilya, bagkus magkaisa kayo dapat. So narito si Nanay para mag-advise na kahit paano lang pwede natin Sige, i-apply sa ating sarili. Sige, Nay. Uy, good afternoon sa inyo Sige, mag-asawa. opo. Pwede malaman pangalan ni tatay? Mar. Marap po. Tatay Mar at saka si Nanay Evelyn. Opo. Sa narinig ko sa inyo kanina habang nagpapalitan kayo ng usapan, Opo. isa lang kaagad yung nakita ko. Nagagantihan kayo. Mm. Pag 1 week na hindi umuwi yung isa, 1 week din hindi uuwi yung isa sa mga susunod na araw. Sa tingin ko bilang mag-asawa, Tatay Mark sa Nanay Evelyn, kulang kayo sa usap. Unya, pag-uusap. What if bigyan Plano. ng panahon niya? Plano, di Bigyan ba? niyo yung panahon pag-usapan yung mga bagay-bagay. Then, dapat pag napag-usapan na, dapat Panindigan. tapos na yan. Mm-mm. Mas madali yung may problema na dadating, iba na naman doon sa napag-usapan na problema. Ibig sabihin, pag natapos yung isa, normal pa pakinggan na babalik, ay magkakaproblema ka ulit, iba na. Pero kung pabalik-balik at pabalik-balik yung problema na pinag-usapan na, parang hindi na normal yun. Sa totoo lang. So, dapat yung napag-usapan nyo, isaulo nyo talaga. Tsaka tingnan nyo na yung mga, Yung mga anak bata. nyo. Siguro tingnan nyo pa lang yung mga anak nyo, makikita nyo na yung sagot kung ano nandun sa loob ng puso at utak nyo. Kasi mga bata pa naman kayo. Pero hindi na rin kayo. Mga bata pa kayo, pero adult na din po kayo. Para sa mga problema po. Ibig sabihin mga matured na po kayong pareho. So, sigurado ako maintindihan niyo yung dapat pag-usapan niyo. At saka, isa lang kay Nanay Evelyn lang ha. Nanay Evelyn, sorry ha. Pareho tayo nanay, pero may nakita akong bilang nanay na taliwas din sa ano ko. Tayo kasing mga babae, kahit anong galit natin, huwag natin isi-sit aside yung kapakanan ng mga bata kasi nanay tayo. Kung ano yung galit mo kay kuya, kung hindi umuwi si kuya ng 2 araw, huwag mong gagayahin na hindi ka uwi 2 araw kasi iba po yung rules natin sa mga Sa bata. Yes. Marami po tayong way na dapat gawin para ipakita sa partner natin, sa asawa natin, na galit tayo sa ginawa niya. Pero sisiguraduhin natin na hindi masasakripisyo yung Mga anak. bata. Kasi kung ganyan, aalis ka 3 araw kasi nagalit ka sa kanya, 3 araw siyang hindi umuwi. Hindi po si Kuya Mar yung magsasuffer yung mga bata. Yung mga bata, ang kawawa. Kaya dapat siguro po yun. At saka kay tatay naman, tatay isa yung nakita kong pinaka dapat mong baguhin. Huwag kang mananakit ng mga asawa. Number 1 po yan. Kasi kuya, kung paulit at paulit-ulit na sasaktan mo asawa mo, kung wala man siyang kakayahan na gumawa Gumanti. ng tama against you, baka dumating yung time, may mga ibang tao na gumawa Oo. para sa kanya, laban sa'yo. Laban sa'yo. Yun po.
bahay. Kung siya, Hindi naman po wag. kung siya walang kakayahan na makapagreklamo sa itaas, so yung mga taong nakakakita sa ginagawa ninyo, may karapatan sila magreklamo para sa kanya. Reklamo ka. Ikaw yung ididiin. Ikaw yung Sample ko madidiin. na lang ako. Pwede kong gawin yun. Sample na lang. Pwede ko pong gawin yun. Kung walang kakayahan si ate. Kasi sa mag-asawa po ng pero po ng bawal, huwag pong sasaktan yung asawa. Lalo na yung sa babae. Sabi pa nga ng asawa ko, thank you, Ariel. Ang babae daw, minamahal po yan. Hindi po yan kahit kurot, hindi pwede. Once nakunin mo na yan sa pamilya niya, sa magulang niya, wala kang gagawin kundi mahalin at alagaan siya. Ni kurot, hindi po pwede. Pangmahalan po kayo kasi doon naman kayo nagsimula, di ba? Ba't nyo kakayaan kainin ng bisyo yung pagsasama nyo, yung pag-iibigan nyo, yung love nyo? Kasi alam ko nagsisimula minsan yung pananakit paglasing ka tayo, di ba? Hindi. So wag mong hayaan na yung bisyo mo ang sumira sa love nyo mag-asawa. So yun lang po. So, ayun lang. Kaya Kuya Mar, sana nagsilbing aral, no? At sana kahit papaano, kami yung naging daan para doon sa pag-usbong ng pamilya nyo. Kasi ang layunin namin ay makatulong, hindi lang sa financial, hindi lang sa babahay, kumbagkos hindi naman sa pakingialam ng personal ninyong buhay, yung aming mga in-advise sa inyo hindi para sa amin, para sa inyo. No, sana may apply nyo na maayos para na rin sa pamilya ninyo. So, lumalaki yung mga bata. Itong dalawang batang ito, si John Mark Vincent at saka si Mark Jude. Ito yung titingnan ninyo. Kaya mo, tuwan-tuwa, tumatawa siya bigla. Yan. Dito nyo paghugutan ng lakas kasi blessing ito sa inyo ng Panginoon Diyos. 'Di ba? Kasi kung hindi blessing ito sa inyo, wala na ito sa inyo. 'Di ba? Wala na ito sa inyo. Bakit ipagpipilitan ng Panginoon Diyos na alagaan pa ninyo itong dalawang batang ito? 'Di ba? Ibinibigay pa sa inyo ng Panginoon Diyos dahil para sa inyo 'yan. Kaya kung ano yung kakayahan nyo, kung ano yung pwede lang gawin, kung ano pwede nyong gawin para maging masaya siya habang kasama pa ninyo, gawin po ninyo. Mahirap makapagpasaya kapag hindi na natin kasama. Diba? Masarap makapagpasaya, masarap ipadama natin yung sarap, yung pagmamahal habang kapiling pa natin siya. Diba? Napakahirap po sabihin mo na, nak, mahal na mahal kita. Ikaw yung anak mo na sa kabaong na, mararamdaman ba niya yon? So hindi niya mararamdaman yon. Masarap ipadama yung nagre-response pa siya sa pagmamalasakit mo. Katulad sa kay Ate Emeline. No? Kung ano yung hindi yung pagkakaunawaan, tara mag-usap tayo. Halika dito. Huwag mo idaan sa galit. No? Mag-usap tayo. Huwag natin paabutin ng umaga kung ano man problema natin. Gusto kong ipakita sa inyo at patunayan ko sa iyo kung ano ang tungkulin ko bilang isang ama. Ikaw naman, gusto ko ipakita ko sa iyo ang bilang isang asawa. Kuya Mar, ano yung pinakaayaw mo sa kanya, kay Ate Emeline, para mas maiwasan niya? Yung ano ko lang naman, pagka gano'n na, pagka rating ko dito na wala siya, tapos pag ginahanap ko naman sa, gusto ko sana, pag yayain ko, tara, uwi na tayo, gusto ko, yun lang, sumama ka agad. Wala naman akong ibang intensyon kung yun lang, pagpauwi lang. Wow. Pero pagka dumating sa point na gano'n, niyaya mo siya, tapos ayaw niya, hanapan mo ng dahilan, pag-usapan. Inanalakit naman siya sa Joey kahit umuwi naman ako dito sa bahay. Umuwi naman ako minsan. Dito yung totoo na pag umuwi ako, hindi niya ako sinasaktan. Sinasaktan niya ako dito sa bahay. Hindi kasi kay Kuya Mar naman kasi, ang sa kay Kuya Mar, pagka sinabi ka na uwi ka, hindi ka agad sumasama. Sumasama naman ako, sir eh. Minsan kasi umuwi ako sa bahay, sumasama naman ako. Pero kaya nga hindi ako nalang sumasama kasi pag nandito pa rin kami sa bahay, ganun pa rin sa akin ginagawa niya eh. Nananakit pa rin siya sa akin. Dapat pag-usapan nyo talaga yung mga ganung senaryo. Kasi maganda yung nagkakasundo kayong dalawa. Maganda kaya yung compatible kayong pag-iisip. Compatible kayo ng galaw. No? Napakaganda nun. Ikaw naman, Ate Emeline, ano pinakaayaw mo kay Kuya Yun Mar? lang sir, nanakit talaga siya. Ayoko nang ganun talaga na sinasaktan talaga niya ako kasi sumasama naman ako sa bahay. Pagdating dito, ganun pa rin. Bugbugin kung anong ginagawa, mga gamit, babasa, kung ano-ano, mga bata, na ano sila. Yun lang ang sa akin, sir. Yun lang pinapaano ko sa kanya na huwag na niya ako saktan. Yun lang ang ayaw ko sa lahat. Kaya parang nagre-rebuild ako talaga sa ginagawa niya. Ayaw ko rin sir sa kanya, mayroon din ako sa kanya ano eh. Masyado siyang mahiwa, kahit anong siya nagsasalita sa akin,
hindi ko dapat matindig. Sabi-sabi siya, ilabil. Correct. Asan ka na? Mahal ko, kumusta ka? Ibig sabihin, may ano siya sa Ikaw mga nga rin eh. tatabas. Oh, so yun din yung Ay, kung may babae ka pa rin Isa rin sa niya, dito sa ano eh. Di ba? Yun Ayaw yung mo sa isa akin na mag-ano, ikaw din may dapat- babae ka rin. Yun ang Ang dapat babae ka- uusapan ninyo talaga yun. May babae rin siya eh, kaya ganun siya sa akin eh. Ayaw mo rin mag-ano. Mahirap yun kasi may mga bata tayo. So sana, kahit pa Ano paano, may ilabil. pagbalik ko at maayos na at ipakita nyo sa akin kung yung tunay na pagbabago para yung project ko sa inyo na pabahay matuloy. No, thank you so much po sa mga Sige, salamat sumusubaybay po, sa ating sir. programa. Salamat sa pagbisita po, sir. Basta ano lang ha, Opo, sir. kalmado lang kayo lagi. Opo. Alisin nyo yung init ng ulo nyo. Kung Siya, sir, mainit kayong pareho, so dumistansya ang isa. Kaya nga, sir, ano Huwag lang ako yung- kasi. Huwag yung pagsalubungin yung init. Kaya nga, sir, umalis lang ako kasi ano lang ako ng sama ng loob, di ba? Eh, siya naman ang isip niya, iba eh. Hindi, pagka umalis ka, pagbalik mo, ipaliwanag po. Kaya Sa nga, ganun ang inaano ko lang sa gagaling, kanya na, ganun. opo. Ipapaunawa mo. Tapos, sana, masigit yung magkasundo kayo kaysa sa hindi kayo magkasundo sa loob ng isang linggo. Kasi doon, unti-unti yung mai-apply yung sarili nyo. Unti-unti kayong pagtutugmain, pagsasanib puwersa para magkaisa kayo ng layunin ba? Yung ano ba, yung pareho kayong desisyon, pareho kayong pangarap. Kasi mahirap din magpadyak. Maghapon. Mahirap magpadyak maghapon, tapos dating siya dito, wala ka, mga bata lang maabutan. So, dapat bago siya umalis, may pupuntahan ako ganitong oras, tapos babalik ako ganitong oras, baka dumating ka na wala ako dyan, huwag ka magagalit. So doon, papasok yung respeto ni Kuya Mar. Iisipin niya na, nagpaalam pala siya sa akin kanina, so hintayin ko na lang na dumating. So, ganun dapat minsan pagkadating niya, timplahan mo ng kape, kape ka Sir, muna. tinitimplang ko naman talaga siya eh. Siya lang talaga ang may diferensya yung utak eh. Hindi, ganun lang talaga yun. Minsan, pagka mainit siya, timplahan mo na lang. Paglasing Hindi mo siya na lang talaga. pansinin. Pag umuwi siya, pag lasing, pagdating sa bahay, kain ka. Mm-mm. Pagkatapos kumain, pag tinitimplahan, ayun, binubugbog pa rin niya ako. Hindi, iba naman kasi yun. Yung pag-iinom niya, ikaw yung makakapagbabago rin sa kanya at sa sarili niya. Hindi kami. Opo. Kasi unti-unti mo siyang babaguhin, kumbaga, hindi kami. Ikaw ang makakapagpabago sa kanya. Ipakita mo sa kanya na responsibilidad ka bilang asawa. Responsibilidad ka bilang asawa para sa kanya. Kung ano yung tungkulin ng isang asawa, no? Gagawin mo sa kanya para gagawin din niya sa'yo yung tungkulin niya bilang isang asawa din. So yun yung pinakamasarap sa pakiramdam niyo, yung nagkakaisa kayong dalawa. So sana tama ako, no, mga kalingap. At ayun lang naman, base sa experience sa akin. So, hindi ko naman masasabi na perfecto ako para sa mga anak ko. Siyempre, doon ako nakapokus sa mga anak ko. So, yun, pinaglaban ko yung mga anak ko. So, bagamat kanya-kanya tayong kwento ng buhay. So, abang kumpleto kayo, pag-usapan nyo na maayos. Huwag natin dumating sa point na wala na hiwa-hiwalay na at kayo talagang kailangan ng mga bata. So, ayun lang, Ate Emilyn, ha? Opo. Kuya Mar, maraming salamat. Hindi talaga Asahan ko ba yun? Opo, sir. Yung Basta ugali niyan eh. unti-unting Mababaero pagbabago. pa rin. Hindi mo mababago lahat, biglaan. So, unti-unti lang baguhin mo. Para kahit papano, Wala yun. maramdaman mo yung pagmamahal sa ina, Ate Emily. Hindi yan magbabago kasi may babae din yan ang sa kapitbahay namin. Hindi, ano lang. Ayun, yan sa kapitbahay namin. Hindi naman magagawa yun siguro. Nandiyan lang naman. Hindi yan gabago niya. Pag-usapan nyo lang ng maayos para may isang tabi yung mga ganong klaseng bagay. Alisin mo sa isip mo yung ganun. Kasi pag itinatak mo sa isip mo yon, mangyayari at mangyayari yon. Maniwala ka sa akin. Tapos, ito, sir? pinaka-importante, samahan mo ng dasal. Yes, nga. Manalangin ka. Lord, dalhin niyo po ako sa tamang pag-iisip na hindi po ako makapag-isip na masama sa aking asawa. I-guide mo po ako sa tamang daan at tamang desisyon para sa aking pamilya. Nakikinig ang ating Panginoon Diyos. Kahit na hindi ka magpunta sa simbahan, ipikit mo yung mga mata at magdasal ka ng taimtim, mararamdaman mo yung Espiritu ng Diyos. Papasok sa katawan mo. Diba? Kasi marunong ang Panginoon Diyos. Marunong ang Panginoon Diyos natin. Meron siyang gagamitin na tao. Meron siyang gagamitin, hindi man siya makababa dito sa lupa, hindi man natin siya makikita. Meron siyang gagamitin. Katulad namin. Diba? Nararamdaman mo ba? Darating ba sa point na makikilala mo kami? No? Hindi, di ba? So, ginamit lang din kami at doon sa mga sumusuporta sa atin. So, maraming salamat, ha? Sana magtuloy-tuloy at ipapaloob ko pa kayo ulit
sa pagbisita ko, sana ay maayos na kayo. Sige Okay? po, salamat Okay, po, ha? sir. Salamat. Ingat kayo, ingat. Sige po. Yun, bili mo siya ng gatas at Opo, saka opo, sige. biscuit. Salamat po sa pagbisita Oo, po, ingat kayo, ma'am. ingat. Okay. Salamat po. Sige, ma'am. Eh, bag mo nga nandyan, nirekomenda sa akin. Saan? Nandyan, nirekomenda sa akin. Nandyan, oh. Bahay dyan. So, ayan mga kalingap. Bonso TV official, Bonso vlog official, Bonso official. Dami, Nimpa Bonso TV official. Mga kalingap, kasama natin si Bonso. Ano rin sa channel. So, sana kahit pa paano, no, yung mga ano sa advice ko, sabi ko nga, hindi naman ako perfecto. Tao lang din naman tayo, natural nagkakamali. Pero sana, yung ating in-advise ay hindi naman makakasama sa kanila, bagkos nakakabuti. Sana i-apply man nila. Ganun din yung advice ni nanay. Kasi yun nga inababalitaan ko dito sa paligid. So, totoo pala talaga lahat ng mga nababalitaan ko. So, na kay Kuya Mar at na kay Ate Emeline yung pagbabago at pag-usbong ng kanilang pamilya. So, maraming salamat po mga kalingap sa patuloy na suporta sa ating muting channel. Ito, naglilingap tayo sa bawat barangay po dito sa Northern Samar. Thank you so much Kuya Bal at Edna Kalingap Rap sa pagkakataon sa binigay mo sa akin na kapangyarihan na mag-vlog dito sa Samar. Thank you. Ganun din sa team ko. Nakumpleto po kami. Thank you sa ating Deputy Edna Condor, Yahanski TV, nasa Mindanao, Nelson TV Official at Limix TV, Serena TV Official kasama din po natin. Thank you so much po sa ating kapartners, family sponsors na walang sawag na mamahal po at sumusuporta sa ating paglingap dito sa Samar. Saludo po ako sa inyo at thumbs up po and dalawang kami ko sa inyo. Maraming salamat, especially po Manetri Anderson, Ate Beth Jones, Ate Nili, maraming salamat po. Kay Marcelina, thank you so much po. Ganoon rin kay Ate Arlene O'Neill, Tita Pasose, maraming salamat. Ate Mierna, Ate Alma, maraming salamat. Kuya Raul, thank you so much po. Salamat sa pambiling ulam, no? At saka kay Ate Beth Jones, yung bigas, 25 kilos. Hanggang sa muli mga kalinga, mag-ingat po tayo palagi. Ate Amor, maraming salamat at lahat-lahat na nagbibigay ng pagmamahal. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa ciao and friends. Thank you so much po. God bless. Mag-ingat po tayo palagi. Bigyan mo. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang umalalay. Hindi hadlang ang pagod at hirap, basta't may pusong handang magling